Ay, kala mo lang yun. Hindi mo lang kasi pinapansin yung saway ng Diyos. Dahil nasanay ka na kasaway. Dahil isa kang kasaway. Diba? Alam niyo ba, ang tao pag ang buhay niya ay marumi, yung madumi yung damit, madumi. Pag talamsikan ng putik yan, hindi na halata. Sanay na, diba? Ganun tayo. Pag maraming salot, ina-immune na sa salot. Kung ako ay nagpapasaway, bakit wala namang problema? Ano ba ang problema? Marami kang problema. Hindi mo lang nakapansin. Maraming saway ang Diyos sa'yo, pero hindi mo maramdaman. Bakit? Kasi puro ka parang matwiran. Kaya hindi mo makita ang kalooban ng Diyos. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at siniyahan ang kanyang asno at sumama sa mga prinsipe sa Moab. At ang galit ng Diyos naglingas sapagkat siya na Paraon at ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya. Nakuha, di ba mga anak ng Diyos? Kapag permissive ang ating dapat, huwag kang umasa na kakampihan ka ng Diyos. Amen. Mabigat, maraming balakid. Yan ang dakad ng taong permissive. Kapag maraming balakid sa daanan mo, huwag ka lang tumuloy. Huwag ka lang tumuloy. Pero ang ibang mga anak ng Diyos, nagpapatuloy pa rin. Nagkakadulbul na ang daanan mo, huwag ka lang tumuloy. At ang galit ng Diyos ay naglingas sapagkat siya na Paraon. At ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan at pinakakalaban niya. Siya nga'y nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatay sa daan na may hawak ang kanyang bunot na tabak. At ang asno ay lumiko sa daan at napasapalang at pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Mabuti pa yung asno, nakita niya yung kapahamakan, no? Right. Amen? Nakita niya yung kapahamakan ng permissive will, kaya umigos yung asno. Pero ang mga anak ng Diyos na lumalakad sa permissive will, hindi niya nakikita ang kapahamakan na nakabang sa harapan niya. Nabuti pa yung asno na hindi believer, nakita niya yung kapahamakan. At ganyan po ang mga lumalakad sa kanyang sariling kalooban. Makamtan nga yung gusto nila. Nabubulagan sila sa katotohanan. Sinasabay sila ng Diyos, pero hindi nila napapansin sinasabay sila ng Panginoon. Bakit? Hindi nila nakikita ang mga pangalan na nakambang. Ang mga kalaga sa kanila, makamtan ang gusto nilang mangyari. Nang magkagayoy, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makupon na daan sa pagitan ng mga ubasan, na ang isang bakol ay sumasadako rito at ang isang bakol ay sumasadako yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at ay inipit sa bakod at naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno at ang anghel ng Panginoon ay nagpaunuli at tumayo sa isang makikot na dako na walang daan dilikuan kahit sa kanan di sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. Buti ba yung asno? Kung nakita niya, wala na siyang lulusutan. Wala na siyang lilikuan. Kaya kinuha ng asno, patay ni asno eh. Patay ni asno. Dahil patuloy siya, patay si Balaam. Anong ginawa ng asno? Yung buko na lang. Nagpagano'n na lang. Dahil kung nagpatuloy siya, mamamatay si Balaam. Diba? Ano ang ginawa ng Diyos? At ang galit ni Balaam ay naglingas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkol. Hindi ba ganyan isang tayo? Ang dami ng saway. Dahil hindi nga kalooban ng Diyos, ang daming saway, hindi pa rin nakikita. Ang daming saway, hindi pa rin nakikita. Hanggang sa mag-iinit na lang ang ulo mo. Right. Hindi mo alam bakit nahihirapan ka, ay balakid. Hindi kasi perfect will. Amen. Hindi perfect will. Pag perfect will yan, walang iling ng ulo.
Walang galit, walang away, walang hiwalay, walang kaguluhan. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinala mo na ito makaitlog? Yung asno nagsalita. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako'y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo? Hanggang sa araw na ito, duwa ba kaya ako kailanman ang ganito sa iyo? At kaya sinabi, hindi. Ibig sabihin, pag may hindi pang karaniwang nangyayari sa buhay ninyo, magtanong na kayo. Amen? Tapos pa yung asno nakakaintindi ng maling lakad. Diba? Tapos pa yung asno, nakakaunawa siya ng maling lakad. Si Balaam, sa pagmamahal sa salapi, hindi niya nakikita ang mga balakid na hindi pala kalooban ng Diyos ang lakad niya. Mga anak ng Diyos, huwag tayo masilaw sa kayamanan. Huwag tayo lumabag sa nasa ng puso natin, mga kapatid. Dahil nabubulag tayo. Minsan, may mga balakid dyan. Hindi mo napapansin. Napagbubunta naman ng pansin ng mga anak mo, nagigit ang ulo mo sa asawa mo. Pero hindi mo maintindihan. Hindi pala kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Amen? Hallelujah. Nang magkagayoy, ibinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot ng tabak at kaya iniyukod ang kanyang ulo at nagpatiraba. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno? Dito makaitlog, narito ako'y naparito ng pinakakalaban, sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. Ang permissive will ay masama sa lakad ng Diyos, sa harap ng Panginoon. Church, huwag nang hintayin pa na may mas masama pang mangyari sa inyo. Gagamitin ng Diyos ang manggagawa para palalakin ka. Pero tandaan nyo, sa oras na bitawan ka na ng manggagawa, may masamang mangyayari sa iyo. Sa oras na pagsawaan ka ng manggagawa, sa oras na wala isang madama na mamagitan sa Diyos, tandaan nyo mga kapatid, hanggat ang manggagawa ay namamagitan pa sa isang nanghihina, yung nanghihinang yan, uunawain ng Diyos yan. Pero kung wala nang manggagawang magtitiis sa Kanya, wala nang manggagawang mamagitan sa Kanya at sa Diyos, umanda ka na dahil makitikman mo ang mahigpit at malupit na pagsaway ng Diyos. Sabi ng Biblia, at nakita ako ng asno at lumiko, sabi doon, sa harap ko, neto makaitlog. Kundi siya lumihis sa harap ko, tunay na ngayon ay napatay kita at nailigtas ang kanyang buhay. At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, ako'y nagkasala, sapagkat hindi ko nalalamang ikaw ang nakatay sa daan, laban sa akin. Ngayon nga, tingnan niyo si Balaam, ngayon nga, kung inaakala mo masama, babalik uli ako. Hindi naman ganun dapat mga anak ng Diyos. Dapat ikaw ang makaalam ng masama balakad mo. Pastor, kung masama talaga ang lakad ito, hindi daw gagawa dyan. Pastor mo lang na kahit hindi, pero ikaw, hindi mo talaga naintindihan. Kaya may mga ganyan tao, pag sinaway mo sa maling lakad, kung talagang mali ako dahil sige na nga, susundin na lang kita. Sumunod, pero hindi dahil sa naiintindihan niya na mali siya. Yun kaya ang ganito sa ating mga kapatid. Kung inaakala mong mali ang lakad ko, masama ang lakad ko, ibig sabihin, hindi alam ni Balaam, mali ang lakad niya. Masama ang lakad niya. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Bulag si Balaam. Nabulag si Balaam. Kung mali ang lakad ko, bakit ako pinagabala?
Yan ang sigaw ng mga nagpapalalog na